Pangit yun ang rape sa'yo, pangit. Pero pag pogi, ang tawag, one night stand. So, alam nyo na ha? So, pili-pili tayo. Christian church na pinamumunuan ng isang pastora, viral ngayon dahil sa malakas mag-guilt trip sa kanilang member na lilipat ng church. Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may nilala akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ay, dapat talaga yan. Magpe-pray pa din naman daw siya. Lilipat lang naman daw siya ng church. Kahit ako po, na mukhang kampo ng Diablo, kung magsisimba ho ako, tapos yung mga kagaya nyo, yung makakasalamuha ko, lilipat rin ho ako. Kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. Kung yung isang tao nagrarason nga lang talaga, hayaan nyo sila kasi personal journey nila yan sa faith nila. Kasi Diyos nga nagbigay ng free will eh. Kayo pa kayang community lang na inspired sa words niya, di ba? Hindi naman daw siya magbabackslide. Ay, may ganun ba? May ganun? Be, matatapos na 2023, ano nangyari? Ano nangyari? Yo, what's up guys? Ako nga pala si Red Alvarez and today, pag-uusapan natin ang interesting topic tungkol sa lilipat church issue na nag-viral sa TikTok na mainit-init pa din hanggang ngayon. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ay, dapat talaga yan. Tama bang mang-guilt trip sa miyembro ng church mo sa paglipat niya at ayaw na niya sa'yo? Backslide nga ba na maituturing agad kapag lumipat ka ng church? Hindi naman daw siya magbabackslide. Ay, may ganun ba? May ganun? At kung ikaw yung member na kunyari pinag-uusapan nila sa harap ng kamera, ano ang mararamdaman mo? And of course, ano ang mga bagay-bagay na matututunan natin sa pangyayaring ito? Anyway, isa lang din akong chismoso online gaya nyo na kapag nakasagap ng impormasyon, minsan gusto ko magbigay ng opinion. Now, going back sa issue, the first line of the video is, Itong taong to, ang sabi niya, lilipat lang daw siya ng church. Ay, may nilala akong ganyan. Hindi naman daw siya mawawala kay Lord. Ay, dapat talaga yan. Magdi-devotion pa rin naman daw siya. Ay, Magpe-pray pa din naman daw siya. Hindi naman daw siya magbabackslide. ay, may ganun ba? May ganun? para sa kaalaman ng lahat, ang backslide ay term sa religious organization na kung saan ang taong na-convert na sa specific religion ay umalis sa community nila at bumalik sa previous na gawain at pamumuhay. Sa ibang term ng backslide ay nanumbalik sa kasamaan or pagtalikod sa kanilang samahan. At sa huli ng video na maaaring nakapag-trigger sa mga netizens ay, Be, matatapos na 2023, ano nangyari? Ano nangyari? at napag-alaman ko na base sa aking pagsasearch na itong babae nagsasalita ay isa palang pastora at siya pala ang leader ng nasabing Dream Life Church. Nasundan pa ng mga kumalat na video ng ganitong pamamaraan ni pastora sa pagpipreach. Kung ikaw may kotse, papatol ka ba sa naglalakad, nagtutulak ng kariton? No. Okay. Sabi niya, pag pangit, rape. Pangit yun ang rape sa'yo, pangit. Pero pag pogi, ang tawag, one night stand. So, alam nyo na ha? So, pili-pili tayo. Sa totoo lang, gets ko kung bakit sila nababash ngayon no? Kasi hindi mo nga naman talaga maiiwasang isipin na parang napaka-judgmental talaga nila, di ba? Regardless kung nagkarason lang ang isang tao, kung ayaw na muna niyang umattend ng fellowship nyo or nagkaroon lang siya ng questions of faith, karapatan niya yun. Obviously, nag-fail itong mga nasa video sa pagpapakita ng epekto ng doktrina nila sa kanila. Sorry. Medyo mahirap timbangin pero ayoko rin silang husgahan or maaaring content lang din nila to. Kasi recently sumikat ang ganitong video style na kung saan nagkukumpulan ng mga tao sa harapan ng kamera wherein na parang tao ang kausap nila, which is effective na marketing video style. Kasi yung makakapanood ng ganyang video style ay feeling mo ikaw mismo ang kausap nila. Okay, going back sa issue, ginamit ng church na ito ang same content video style at upload nila sa TikTok account nila. Kagaya ko na gaya-gaya lang din ng content.
Okay, linawin ko lang mga pre, no? Ginawa ko ang video na to not to crucify them and para hindi magkalat ng sobrang hatred sa mga taong to. Sa mga ganitong sitwasyon, kailangan matuto pa din tayo kung paano timbangin ang mga bagay-bagay. Yes, malaking pagkakamali yung nagawa nila, pero tao din sila kagaya natin. Marami din akong pagkakamali at naging desisyon sa buhay, kagaya mo. Pero hindi ko ginawan ng video at in-upload sa social media kagaya nila. Alam nyo naman dito sa social media, lahat ng galaw mo may resibo. Hindi porket nakagawa sila ng pagkakamali, huhusgahan na natin sila to the point na itapon na sila dahil lang sa isang pagkakamali at pangit na desisyon. Hayaan natin na maging learning opportunity to sa kanila. Pero upon searching, meron lang akong nakita na ilan sa mga post nitong Dream Life Church. At kung nag-focus lang sila sa mga bagay na pinipreach nila, di sana wala silang naging problema na ganito. Meron silang post na if you are focused on God, you will not be burdened. Di sana wala din kayong burdened na ganito, Kung nag-focus lang kayo kay Papa God. Hindi yung gumawa kayo ng content na ganyan. Lalo na religious organization kayo. Hindi naman kayo mga komedyanteng content creators. Talagang uulanin kayo ng mga negative reactions ng mga akala mong mga perpektong nila lang din. Pero hinihikayat ko ang mga iba na wag naman tayong masyadong harsh sa reactions natin towards these people. Dahil lahat naman tayo may mga pagkakamali din at hindi din tayo mga perpektong nila lang para i-judge natin sila or i-condena natin sila. Hindi dapat ganun, no? Hayaan natin na magsilbing learning opportunity to sa kanila to build a better community. Yun lang naman mga pre. Ako to si Pula, ang tropa nyo na laging nagsasabi na maiksi lang ang buhay, huwag magkalat ng galit. Have a great day mga tol.